Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda ay amor. Nakabalik na ako. Ang ganda mo, aking Reyna. Nagawa talaga nilang palabasin ang tinatago mong ganda. Ikaw, Mama, nagustuhan mo ba? Hindi na rin masama. Hindi ko maintindihan kung bakit umalis si Veronica nang walang paalam. Hindi ka na dapat nagulat pa. May mga taong hindi marunong magpasalamat. Hindi, siguradong meron siyang rason. Napakabuti niyang tao. At hahayaan mo hanggang ganyan na lang ang gagawin mo para sa anak mo. Ngayon pang nakukuha mo na ang pagmamahal at pagtitiwala niya. Saan pa? Hindi mo naman kailangang isuko yung mga bagay na sobrang mahalaga sa'yo. Wala nang mas mahalaga pa sa akin kundi ang anak ko. At gusto kong malaman mong mahalaga din si Rosalinda para sa akin. Magandang hapon. Welcome. Salamat. Ito ang paborito kong restaurant, kaya pinilit ko talagang dito ka dalhin. Talaga? 2 martinis para sa amin. Walang Huwag na, problema. hindi ako umiinom. Okay. Pakibigyan mo na lang ako ng tomato juice kung pwede. Walang problema. Babalik ako agad. Salamat. Malakas ang katawan, maganda, matalino, walang bisyo. Nako, hindi naman. Ganito kasi yan. Magmula nung sumali ako sa Miss Mexico, nakagawian ko ng maging disiplinado, lalo na sa kinakain ko. Narinig ko nga na iba talaga ang ginagawang pag-aalaga sa inyong lahat. Baka nga mas malala pa eh. Inaalagaan kami ni Lupita Jones. Binibigay niya ang gusto namin, kung alam mo lang kung gaano siya kabait. Kung ganon, nakapag-desisyon ka na ba na gawin akong manager? Oo. Una sa lahat, kampante na ako sa'yo at bukod doon, ikaw ang nirekomenda ni Mike Salas sa akin. Sige, kapag dumating na ang drinks natin, mag-toast tayo para sa partnership at sa bagong pagkakaibigan. Sana sorpresahin na rin ako ni na Abril at Beto na magkakaroon na ako ng apo sa kanila. Lucy, hindi mo kailangan maging malungkot ng ganyan. Kasi, kahit gaano kami kasaya ni Anibal ngayon, kailangan namin ng anak para maging kumpleto na ang aming pamilya. Naisip niyo na ba na baka pwedeng mag-ampo na lang kayo? Nasabi na rin ni Lucy yun na ginagawa na naman ang paraan. Sigurado naman ako na magiging mabuting magulang kayo. Ay, Diyos ko po. Alam kong sinusubukan niyo lang na hindi ko muna isipin ang sitwasyon. Pero sobrang nag-aalala pa rin ako kay Rosalinda. Mama, nakauwi na rin ako sa wakas. Ang anak ko, ang pinakamamahal kong anak. Salamat sa Diyos at nakabalik ka na sa amin, anak. Mama. Rosalinda. Iya, ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako. Ayos lang. Masayang-masaya ako dahil nandito kayong lahat na nagmamahal sa akin ng sobra. Maraming salamat. Nawala ba sa inyo lahat, senyor? Hindi lahat, Silvestre. Tanging yung rancho lang. Ang iniwan sa inyo ng papa nyo? Oo. Dahil doon kaya nagsimula akong maging matagumpay sa buhay. Hindi madaling talikuran yun pagkatapos ng ilang taon. Noon pa lang ay mahalaga na ang lugar na yon sa aking buhay. Pero mas mahalaga ngayon si Rosalinda. At hindi ko pinagsisisihan ang mga nawala sa akin para lang mabawi ko siya. Mahal ka rin ba niya gaya ng pagmamahal mo sa kanya? Alam kong hindi niya ako mahal, pero alam kong mahalaga rin ako sa kanya. Sigurado akong makukuha ko rin balang araw ang kanyang puso. Pasensya na kayo kung hindi na kami makapaghintay. Dahil gusto na talaga naming makita si Rosalinda. Maayos na ako. Salamat sa pag-aalala niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Naku, kung alam mo lang kung gaano kami nag-alalang lahat. Tama. Parang dinudurog ang puso namin nung nakita namin ang mama mong walang humpay sa pag-iyak. Alam ko, yun ang pinaka-inaalala ko sa lahat, Mama. Alam ko namang hindi ako pababayaan ng Birhen ng Guadalupe. Alam ko yan. Napakabait talaga ng ating Panginoon. Masayang-masaya kaming lahat na nakauwi kang maayos at ligtas. Yun lang ang pinakamahalaga. Sobra akong nag-alala sa'yo, anak. Umalis ka nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Patawarin mo ako, Mama. Gusto ko lang makita si Erica. At aaminin ko na pinaplano ko sanang itakas siya. Ay, anak. Pero natauhan din ako. Tapos pumunta ako sa simbahan at paglabas ko, puresahan akong sinakay sa kotse ng tauhan ni Demetrio at hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko, Mama. Gusto mo ba magsampa ng kaso sa kanila? Wag na. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay kalimutan ang lahat ng ito. Na para bang isang panaginip lang ang lahat. Oo nga pala, paano nangyaring nagawa ka nilang palayain? Pwede bang saka ko na lang yung sasabihin? Sige. Huwag mo na munang isipin na nangyari. I would highly recommend Monday.com because it can... Pwede bang
saka ko na lang yung Sige, sasabihin. sige. Huwag mo na munang isipin na nangyari. Kalimutan mo na mga hindi magandang alaala nangyari sa'yo. Isipin mo na kasama ka na namin dito. Tama si Florentino. O sige na, umalis na tayo. Para makapagpahinga na siya. Tama yun. Salamat, Papa. Ay, maraming salamat sa suporta at walang sawang pagmamahal ninyo. Maraming salamat. Marami na tayong napag-usapan. Pero hindi mo pa sa akin nakukwento ang estado ng puso mo. Kung tinatanong mo sa akin kung may boyfriend na ako, wala. Wala pa akong boyfriend. Pero sa ngayon, in love ka na ba o baka naman may napupusuan ka na? Kung in love ba ako? Hindi. Pero kung may napupusuan, oo. Talaga? Ang swerte naman ng lalaking yun. Naiinggit, naiinis at nagsiselos ako sa kanya. Ay, ikaw talaga puro kabiro. Hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, gusto talaga kita. Pero hindi ako ang tipo ng lalaking sumusuko ng ganong kabilis. Sige nga, sabihin mo sa akin ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Fernando Jose Altamirano. Kilala mo ba siya?